Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Tahimik na nakahiga si Kim Tae-woo sa kanyang kama habang kalmadong nagbabasa ng mga komento sa kanyang cellphone. Bakas ang isang magaang ngiti sa kanyang mukha dahil napagtanto niyang naging maayos ang kabuoang reaksyon ng mga manunood sa kanyang naganap na stream kanina. Casual na sana siyang mag-iisip ng mga bagong ideya para sa kanyang content kinabukasan ngunit hindi na niya ito natuloy. Marahas na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at mabilis na pumasok ang ating bida habang pasiga na tinatawag ang kanyang pangalan. Dahil sa matinding pagkagitla sa biglaang pagbulabog na iyon ay nabitawan ni Kim Tae-woo ang hawak niyang cellphone dahilan para tuluyan itong bumagsak sa kanya habang malakas na nagrereklamo sa sobrang gulat. Habang sapo-sapo ang nasaktang mukha ay naiinis na sinita ni Kim Tae-woo ang ating bida at tinanong kung kinain ba nito ang kanyang magandang asal kasabay ng hapunan. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin ay tuloy-tuloy lang na pumasok ang ating bida sa kwarto habang bakas ang matinding pagkalito sa kanyang mukha, matamang nakatitig lamang siya sa kanyang cellphone bago naguguluhang nagtanong kung bakit nagkakaganito ang kanyang account. Bahagyang nagtaka si Kim Tae-woo sa inasal ng kaibigan kaya mabilis siyang nagtanong kung ano ba ang tinutukoy nito. Bilang tugon ay agad na ipinakita ng ating bida ang kanyang screen na patuloy pa ring binabahan ng napakaraming mensahe mula sa mga manunood, at inosente siyang nagtanong kung bakit napaka-aktibo pa rin ng chat kahit na formal na niyang tinapos ang stream. Pagkarinig sa sinabi ng ating bida ay biglang natigilan si Kim Tae-woo at tuluyang nawala ang lahat ng inis sa kanyang sistema. Tahimik lamang siyang nakatitig sa kawalan habang pilit na pinoproseso ang malaking implikasyon ng narinig, habang ang ating bida naman ay naiwang nakatingin sa sunod-sunod na abiso sa kanyang screen habang hindi makapaniwalang tinatanong sa kanyang sarili kung totoo ba talaga ang nangyayaring ito. Ilang sandali pa ay lumipat ang dalawa sa sala at tahimik na naupo sa mahabang sofa habang patuloy na naghahanap ng paliwanag sa mga nangyayari. Habang abala sa pagtingin sa kanyang cellphone ay biglang nabasag ni Kim Tae-woo ang katahimikan nang mapagtanto niya ang isang mahalagang detalye, at kalmado niyang sinabi na sigurado siyang nahanap na niya ang tunay na dahilan sa likod ng pagdagsa ng mga manunood. Dahan-dahan niyang iniharap ang screen sa ating bida at diretsahan itong tinanong kung siya nga ba ang taong nasa video. Seryoso lamang na tinitigan ng ating bida ang cellphone, at doon na tumambad ang isang nagte-trend na post na naglalaman ng isang nakakagulat na pamagat. Malinaw na nakasaad dito ang pagkalat ng isang video tungkol sa isang baguhan na matagumpay na nilinis ang mga halimaw gamit lamang ang Perium habang nakikipaglaban ng mag-isa laban sa 13 kalaban sa loob ng mismong tutorial. Hindi makapaniwala si Kim Tae-woo sa buong sitwasyon kaya pasiga siyang nagreklamo kung anong klaseng tao ba ang nakakakuha ng unang clear sa mismong unang araw ng kanyang paglalaro at nagawa pang utusan ang mga manunood na gawin ang marketing para sa kanya. Halatang naguluhan ang ating bida sa narinig kaya inosente siyang nagtanong kung ano ba ang ibig sabihin ng kaibigan tungkol sa marketing, dahil sa reaksyong iyon ay mabilis na iniharap at itinuro ni Kim Tae-woo ang screen ng kanyang cellphone bago igiit na kung hindi iyon isang uri ng marketing ay hindi na niya alam kung ano pa ang pwedeng itawag doon, samantala ay tahimik na lang na binasa ng ating bida ang sandamakmak na komento sa post hanggang sa mapuko ang kanyang atensyon ng isang napakapamilyar na pangalan. Kalmado niyang napagtanto sa kanyang isipan na ang taong masigasig na nagpapakalat ng balita ay ang mismong manunood na nagngangalang I am the Joseon Assassin mula sa kanyang katatapos lamang na stream. Tumayo si Kim Tae-woo mula sa sofa at masiglang itinuro ang cellphone na hawak ng ating bida habang sinasabi na sa bilis ng pagkalat ng video ay tiyak na aabot na ito sa 30 rekomendasyon. Bakas ang malaking ngiti sa kanyang mukha habang ipinapaliwanag na kapag nangyari iyon ay automatiko itong lalabas sa pinakaunang pahina na siguradong magpapalobo palalo sa bilang ng mga taga-subaybay ng ating bida, ngunit sa kabila ng napakagandang balitang iyon ay nanatiling blanko at walang gana ang reaksyon ng ating bida. Masigla pa ring nagpayo si Kim Tae-woo na dapat na siyang magpahinga dahil magdamag itong nag-stream kahapon. Subalit hindi naman ito maitago ang katotohanang mas mukha pa itong pagod kaysa sa kanya dahil sa malalang pangangitim ng mga mata nito sa matinding puyat, dahil sa nakakatawang hitsura at sitwasyon ng kanyang kaibigan ay malamig na sumagot ang ating bida at diretsahan itong sinabihan na ito na lang ang dapat na matulog para makapagpahinga bilang final na panunuya sa pagiging veterano umano nito. Pagsapit ng gabi ay naiwang tahimik na nakahiga ang ating bida sa loob ng kanyang madilim na kwarto habang sinisinagan lamang ng liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone.
Habang maingat na sinusuri ang post ay napansin niyang muli na namang tumaas ang bilang ng mga rekomendasyon sa kanyang video sa loob lamang ng maikling oras. Dahil sa mabilis na pagkalat ng balita ay mahina siyang napasalita sa sarili at tuluyan ang naintindihan kung bakit iyon buong pagmamalaking tinawag ni Kim Tae-woo na marketing. Matapos makita ang magandang resulta ay nagdesisyon na siyang magpahinga at kalmadong sinabing kinabukasan na lamang niya muling titignan ang takbo nito bago tuluyang ibinaba ang telepono sa kanyang gilid. Ngunit kahit na ibaba na niya ang kanyang gadget ay hindi pa rin natapos ang gabi para sa kanyang mga taga-subaybay. Sunod-sunod at walang patid na tumunog ang mga abiso mula sa telepono habang patuloy na bumabaha ang mga bagong komento at reaksyon sa screen na nag-iiwan ng isang malaking pananabik kung anong klaseng kasikatan ang sasalubong sa kanya kinabukasan bilang final na resulta ng kanyang unang araw. Pagdating ng kinabukasan ay naging maaliwalas ang sikat ng araw sa labas ng kanilang apartment ngunit kabaligtaran naman nito ang sitwasyong sumalubong sa loob ng internet. Eksaktong nangyari ang naunang hula ni Kim Tae-woo dahil tuluyan ng lumagpas sa 30 ang bilang ng rekomendasyon sa video ng ating bida dahilan para mas lalo pa itong kumalat sa mga sikat na pahina. Mabilis na nagkalat ang napakaraming reaksyon at komento mula sa mga tao kung saan naging paboritong pagtalunan ng ilan ang pambihirang ginawa niyang paggamit ng bakal na pamalo laban sa mga halimaw sa loob ng tutorial. Sa oras na iyon ay kalmado lamang na nakaupo ang ating bida sa harap ng kanyang computer. Ngunit bahagya siyang pinagpawisan ng mapagtanto na sa sobrang kasikatan ng kanyang naging laban ay tila nagkaroon na ng isang malaking rambulan ng mga manunood sa loob ng comment section na naging final na patunay ng kanyang biglaang pag-angat. Habang patuloy na nagbabasa sa harap ng kanyang computer ay biglang napukaw ang atensyon ng ating bida nang makita niya ang isang partikular na pamagat. Nakasaad dito ang reklamo ng isang manlalaro kung bakit nakakainis ng bagong level 10 na ay. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang napagtanto na kahit nakapokus ang komunidad na iyon sa impormasyon tungkol sa mga asasino ay nagbabahagi rin pala sila ng mga karanasan mula sa training ground. Nang tuluyan niyang buksan ang pahina ay nabasa niya ang mahabang paliwanag ng nagpost, ipinunto ng manlalaro na nagbago na ang mismong data ng kalaban patungo sa isang hindi kilalang user. Ngunit sa halip na alamin ang pagkakakilanlan nito ay mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kakaibang ugali ng AI at naglapag pa ng video ng kanilang naging laban bilang patunay. Dahil sa hindi inaasahang detalyeng iyon ay bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang bakas ang matinding pagkalito sa kanyang mukha. Naguguluhan siyang napasandal ng kaunti at mahinang itinanong sa sarili kung bakit pati ang kanyang personalidad ay naging paksa pa ng usapan na nag-iwan ng isang nakakagulat na final na reaksyon sa kanyang pagbabasa. Patuloy na ipinaliwanag ng manlalaro sa kanyang post ang malaking pagkakaiba ng dalawang sistema. Saad niya na ang dating ay ni Shim Hayon ay magalang na naghihintay at kusa itong humihinto sa pag-atake kapag nabitawan ng isang user ang kanilang sandata. Ngunit malayo umano ito sa mapanganib na galaw ng bagong ay na gumagamit sa data ng ating bida dahil wala itong sinasayang na oras at walang pag-aalinlangang sumusugod upang samantalahin ang kahit na anong maliit na butas sa depensa ng kalaban. Malinaw na ipinakita sa kalakip na video kung paano walang awang umatake ang robot dahilan para sumigaw ng tuluyang pagsuko ang kawawang manlalaro sa tindi ng takot, habang sa kabilang banda ay nakakainsulto lamang itong tinuwanan ng AI na tila aliw na aliw pa sa pang-asar na nagbigay ng isang nakakatawang ngunit nakakakilabot na final na impresyon sa kakaibang ugali nito. Patuloy na binasa ng ating bida ang sandamakmak na komento kung saan lantarang inirereklamo ng mga manlalaro na harap-harapan silang minamaliit ng nasabing AI, dahil sa sunod-sunod na reaksyong nagsasabing baliw at nakakainis ang personalidad nito ay hindi naiwasan ng ating bida na mapangiwi at mahinang dumaing habang tila tinatamaan ng matinding hiya sa mga nababasa, habang naiilang na kinakamot ang kanyang pisngi ay pilit niyang inalala kung bakit naging ganoon ang naging resulta ng kanyang data. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang napagtanto na marahil ay naging ganoon ang kinilos ng AI dahil casual lamang siyang nakikipagkwentuhan kay Kim Tae-woo habang naglalaro noon. Idinagdag pa niya sa kanyang sarili na sadyang nakakapagod lang talaga ang paulit-ulit na pakikipaglaban para sa data updates kaya tinamad na siyang magseryoso, at dahil doon ay nakaramdam siya ng kaunting kawalang katarungan sa mga natatanggap niyang batikos na nag-iwan ng isang nakakaaliw na final na sitwasyon sa kanyang pagbabasa. Mas lalo pang nadagdagan ang kanyang pagkadismaya dahil sa mga negatibong reaksyon ngunit bigla siyang napapitlag ng mahadjap ng kanyang paningin ang isang partikular na katanungan. Sa mismong mensahe ay direktang nagtanong ang isang manlalaro na katatapos lamang manood ng video kung posible bang ang misteryosong ay mula sa training ground ay si Nameless.
Dahil dito ay bahagyang nagulat ang ating bida at inosenteng na itanong sa sarili kung paano agad napansin ng ibang tao ang koneksyon na iyon. Nang suriin niya itong maigi ay halos manggilabot siya sa tindi ng pagtataka nang mapagtanto na ang nag-iwan ng komento ay muli na namang nagmula sa user na nagngangalang Joan. Napaisip tuloy ang ating bida kung mayroon bang pambihirang kutob ang taong ito dahil tila masyado nitong nababasa ang kanyang mga galaw at pagkakakilanlan. Matapos maproseso ang sunod-sunod at nakakagulat na pangyayari ay dahan-dahan na lamang siyang sumandal sa kanyang upuan habang nakahalukip-kap at malalim na nag-iisip. Kalmado niyang inamin sa kanyang sarili na hindi niya talaga inaasahang bubuhos ang ganito kalaking atensyon. Dahan-dahang ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata habang malalim na pinoproseso ang mabilis na pagdagsa ng atensyon patungkol sa kanya. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang ipinaalala sa sarili na ang pagkamit ng napakaraming bagay sa isang biglaang sandali ay hindi kailanman magiging isang magandang pangyayari. Tahimik siyang tumayo mula sa kanyang upuan habang unti-unting bumabalik ang isang mapait na aral na naranasan na niya mismo mula sa kanyang nakaraang buhay. Batid niya na ang anumang kasikatan at kapangyarihang hindi pinaghandaan ay nagsisilbi lamang bilang isang nakakamatay na lason na tuluyang sisira sa isang tao. Kasabay ng marahang pagbukas ng takip ng kanyang makabagong kagamitan ay pumasok ang ating bida at tahimik na naupo sa loob nito, sa kabila ng matinding ingay at kaguluhang ginagawa ng komunidad tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ay mas pinili niyang panatilihin ang kanyang focus, at nangakong ipagpapatuloy na lamang ang mga bagay araw-araw ng paunti-unti na nag-iwan ng isang determinadong kasabay ng tuluyang pag-andar ng sistema ay tahimik na ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata upang pakalmayan ang kanyang isipan. Nang muli niyang imulat ang kanyang paningin ay malinaw na mababasa ang isang matinding determinasyon sa kanyang pagtingin. Sa halip na magpadala sa ingay at atensyong naghihintay sa kanya dahil sa nangyari ay pinili niyang tumuon sa sarili at ipinangako sa kanyang isipan na magpapatuloy lamang siya ng dahan-dahan ngunit sigurado, at sa eksaktong sandaling iyon ay isang matinding liwanag ang sumabog sa kanyang paligid na nagsilbing hudyat ng kanyang tuluyang pagpasok sa laro upang simulan ang kanyang final na hakbang para sa araw na iyon. Sa tuluyang pagpasok ng ating bida sa loob ng laro ay agad siyang sinalubong ng kanyang account profile na ngayon ay mayroon ng mahigit 400 taga-subaybay. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang inamin na sadyang tumama nga ang naging hula ni Kim Tae-woo dahil sa mabilis na paglago ng kanyang account sa loob lamang ng maikling panahon. Bakas ang isang magaang ngiti sa kanyang mukha habang matikas na nakahalukip-kap sa harap ng screen. Subalit bahagya pa rin siyang napaisip na sa kabila ng malaking bilang na iyon ay tanging 6 na manunood lamang ang tunay na naglaan ng oras sa kanyang unang broadcast. Nang hindi na mag-atubili pa ay formal niyang pinindot ang buton sa screen upang buksan ang panibagong sesyon, kasabay ng liwanag na bamalat sa buong paligid na naghudyat ng opisyal na pagsisimula ng kanyang stream ay tumakbo sa kanyang isipan ang matinding pananibik at katanungan kung gaano karaming tao kaya ang sasalubong sa kanyang laro para sa araw na iyon. Sa tuluyang pagsisimula ng broadcast ay agad na bumungad ang pamilyar na titulo ng laro na Dawn of the Assassination Squad, kasabay ng paglabas ng mga gintong disenyo at makinarya sa screen ay ang formal na pagpapakilala sa sentro ng kanilang magiging kwento. Malinaw na ipinaalam ng sistema na ang magiging pangunahing entablado para sa buong laro ay ang sikat na lungsod ng Altian. Dahan-daang lumitaw ang isang napakalawak at makalumang syudad na nagtataglay ng mga metateyog na kastilyo at istrukturang nababalot ng liwanag mula sa araw, na nag-iiwan ng isang nakamamanghang final na tanawin bago tuluyang magsimula ang panibagong misyon ng ating bida. Bilang panimula ay formal na ipinaliwanag ng sistema na ang buong lungsod ay nahahati sa 4 na magkakaibang distrito, kabilang dito ang nagtataasang uri ng Royal District at Aetherius Spire, hanggang sa mas karaniwang antas ng The Gilded Quarter at The Low Quarter, kasabay ng pagpapakita sa iba't ibang mukha ng lipunan na naninirahan doon ay ang malinaw na paglalahad sa pinakaimportanteng patakaran ng laro. Ipinaalam sa ating bida na maaari siyang makatanggap ng mga misyon para sa asasinasyon mula sa kahit saan mang bahagi ng lungsod, ngunit ang pinakamapanganib na detalye ay ang kalayaan ng bawat manlalaro na pumatay ng walang pinipili kahit pa wala silang hawak na formal na misyon na nagbibigay ng isang nakakakilabot na final na babala tungkol sa mundong kanyang papasukin. Matapos ang maikling pagpapakilala sa lungsod ay tuluyan nang nakapasok ang ating bida sa laro habang nakasuot ng madilim na kasuotang perpekto para sa isang asasino. Casual siyang kumaway sa hangin at kalmadong bumati sa mga manunood bilang formal na pagsisimula ng kanyang broadcast. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon ay mabilis na napuno ang kanyang paligid ng sunod-sunod na paglitaw ng mga asul na chat window.
Walang patid na tumunog ang sistema habang bumabaha ang napakaraming mensahe mula sa mga taong sabik na makapasok sa kanyang stream, ramdam ang matinding pananabik ng karamihan habang masaya nilang ipinagdiriwang ang pagiging bahagi ng tinatawag nilang maalamat na broadcast na nagbigay sa ating bida ng isang nakakagulat at mainit na salubong para sa kanyang opisyal na unang araw. Habang patuloy na nagbabasa ng mga lumilitaw na mensahe sa kanyang harapan ay napansin ng ating bida ang ilang manunood na hindi pa rin makapaniwala at nagtatanong kung ito nga ba talaga ang sikat na stream ni Nameless. Dahil dito ay mahinang tumawa ang ating bida at agad na nilinaw ng may kalmadong ngiti na hindi iyon stream ni Joe. Idinagdag pa niya na para sa kaalaman ng lahat ay hindi niya binayaran o sinuhulan ang nasabing manlalaro upang i-promote ang kanyang channel. Ang diretsahang sagot na iyon ay mabilis na umani ng tawanan mula sa chatbox dahil sa bilis niyang putulin ang anumang isyu tungkol sa kanila. Subalit sa kalagitnaan ng masayang usapan ay biglang umalangaw-ngaw ang isang masiglang tunog na sinabayan ng paglitaw ng isang makulay na abiso sa screen. Isang manunood ang nagpadala ng malaking donasyon na nagkakahalaga ng 10,000 won kalakip ang isang mahabang mensahe. Nakasaad dito ang reklamo ng nagpadala na sinubukan daw nitong gayahin ang kanyang naging laban matapos mapanood ang kumakalat na video ngunit hindi nito mahuli si Etor, at pabirong nagbanta na pipigilan nito ang kanyang hininga hanggat hindi siya tinuturuan kung ano ang dapat gawin. Dahil sa biglaang donasyon at sa kakaibang mensaheng iyon ay sandaling natigilan ang ating bida, naguguluhan siyang napalingon at napatitig sa kanyang screen habang bakas ang matinding pagtataka sa kanyang mukha. Kalmadong pinanood ng ating bida ang screen habang napagtanto niya sa kanyang sarili na iyon ang pinakauna niyang natanggap na donasyon at totoong pinipigilan ng manunood ang hininga nito para sa kanyang sagot. Bilang tugon ay mabilis siyang nagpasalamat sa nagpadala bago casual na ipinaliwanag na napakadali lang ng solusyon para kay Etor dahil kailangan lamang nitong tamaan ang isang partikular na pwesto. Subalit sa halip na makatulong ay agad na bumuhos ang sandamakmak na reklamo at mga dislike na reaksyon mula sa mga nanunood. Sunod-sunod ang mga sarkastikong komento sa chatbox kung saan pinagtawanan ng ilan ang kanyang sinabi, habang mariing ipinaalala ng isang manunood mula sa nakaraang stream na huwag nang hihingi ng payo sa kanya, at idinagdag pa ng iba na parang itinapon lang ng walang kwenta ang 10,000 won, dahil sa hindi inaasahang reaksyong iyon ay napahawak sa kanyang baba ang ating bida at malalim na napaisip kung naging masyado ba siyang pabaya sa kanyang naging sagot, kaya naman upang bumawi sa kanyang unang donasyon ay muli siyang nagsalita at sinubukang mag-isip ng mas maayos na paraan upang magbigay ng isang kapaki-pakinabang na upang mas madaling maintindihan ng mga manunood ay detalyadong ipinaliwanag ng ating bida ang kanyang estratehiya gamit ang isang nakakatuwang ilustrasyon. Malinaw na ipinakita sa guhit na isang napakagandang hakbang ang direktang pag-asinta sa mga maselang bahagi ng katawan ng mga kalaban. Dagdag pa niya ay madalas na naguguluhan at nawawala sa porma ang mga ito kapag tinamaan sa nasabing maseselang pwesto. Nakasulat din sa kanyang presentasyon ng isang sunod-sunod na gabay kung paano huhulihin si Etor kung saan pinayuhan niya ang mga manunood na mag-focus sa isang target at mabilis na umiwas sa mga atake habang pabiro pang idinagdag na dapat din silang mag-focus sa kanilang pag-aaral. Ilang sandali pa ay muling umalangaw-ngaw ang tunog ng sistema mula sa panibagong donasyon na nagkakahalaga ng 1,000 won. Nagmula ito sa parehong manunood na nagreklamo kanina, at sa pagkakataong ito ay nagpasalamat ito dahil tuluyan na rin itong nakahinga ng maluwag matapos makuha ang hinihinging sagot. Napuno ng tawanan ang chatbox mula sa ibang mga manlalaro habang ang ating bida naman ay naiwang nakangiti ng alanganin at naguguluhang bumati ng pagbati sa nakakatuwang reaksyon ng nagpadala. Habang kalmadong nagpapatuloy sa kanyang paglalakad sa madilim na kalsada ay muling napukaw ang atensyon ng ating bida sa dami ng mga taong nakikipag-ugnayan sa kanya, tahimik niyang inilibot ang kanyang paningin sa mga pangalang lumilitaw sa kanyang screen at napagtanto sa kanyang isipan na napakaraming mga bagong pangalan ang hindi pa niya nakikita noon. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng mga tao sa kanyang channel ay hindi niya naiwasang magtaka kung gaano na ba talaga karami ang mga manunood na kasalukuyang nakatutok sa kanya. Nang tuluyang tignan ng ating bida ang kabuuang bilang ng mga nanunood sa kanyang screen ay hindi niya naiwasang magulat nang makita ang eksaktong 327 tao na kasalukuyang nakatutok sa kanyang paglalaro. Sa kanyang isipan ay hindi makapaniwalang inulit niya ang malaking bilang na iyon habang pilit na pinoproseso ang nangyayari. Habang bahagyang pinagpapawisan sa tindi ng pagtataka ay kalmado niyang inamin sa kanyang sarili na labis itong lumagpas sa kanyang mga inaasahan. Noong una ay inakala lamang niya na aabot marahil sa 100 tao ang pinakamataas na bilang ng mga dadalo sa kanyang channel kaya ganoon na lamang ang kanyang naging reaksyon.
Sa kabila ng kanyang pagkagulat ay mabilis na ibinalik ng ating bida ang kanyang focus sa mismong laro. Tahimik siyang luminggalinga sa kanyang paligid habang nakatayo sa gitna ng isang makalumang kalsada na napapalibutan ng mga batong daanan at ilang mga karwahe. Upang formal na simulan ang kanyang paglalakbay ay masigla siyang nagtanong sa kanyang mga manunood kung ano kaya ang maganda nilang gawin para sa araw na ito. Habang naghihintay ng mga suhestyon ay mabilis na bumuhos ang mga komento sa screen ng ating bida. Ilan sa mga manunood ay sabik na humiling na magpakita siya ng mga galawang pandirigma habang ang iba naman ay nagtanong kung oras na ba para sa isang opisyal na beripikasyon ng kanyang kakayahan. Dahil sa mga komentong iyon ay biglang nagkaroon ng maliit at nakakatuwang pagtatalo sa loob ng chat box kung saan ipinagtanggol siya ng isang masugid na taga-suporta laban sa mga nagdududa. Sa halip na menes ay natuwa pa ang ating bida sa nakikitang kulitan at tahimik na inisip na sadyang nakakaaliw pagmasdan ang mga kabataan na masayang nagkakasundo sa iisang lugar. Upang pakalmehin ang sitwasyon ay malumanay na nakiusap ang ating bida na huwag na silang mag-away. Matapos iyon ay nagsimulang magbigay ng mga makabuluhang mungkahi ang iba pang manunood. May nagpayo na maaari siyang maglibot-libot lamang, kumuha ng mga komisyon mula sa assassination squad upang kumita ng salapi, mandukot ng mga gamit, o kaya naman ay simpleng magmasid sa ganda ng buong lungsod na siyang tunay na nagpaparana sa kalayaan ng isang open world na laro. Matapos mabasa ang lahat ng mga mungkahi ay tahimik na napahalukip-kap ang ating bida, kalmado siyang napaisip habang sinusuri ang sitwasyon at napagtanto na sadyang napakarami at iba-iba ang mga opinyon ng kanyang mga taga-subaybay kung ano ang dapat niyang unahing gawin para sa araw na iyon. Matapos basahin ang iba't ibang suhestyon mula sa kanyang mga manunood ay bakas ang isang kalmadong ngiti sa mukha ng ating bida habang nagdedesisyon kung ano ang una niyang gagawin. Kasabay nito ay ang paglalahad sa isang nakamamanghang tanawin ng lungsod kung saan masinag na sumisikat ang araw sa kalangitan at nagbibigay liwanag sa mga nagtataasang makalumang tulay at istruktura. Ilang sandali pa ay ipinakita ang ating bida na tahimik na nakatayo sa gitna ng isang mataong kalsada na napapalibutan ng napakaraming mamamayan na abala sa paglalakad, habang kalmadong pinagmamasdan ang mga dumadaang tao sa kanyang paligid ay masigla siyang nagtanong sa kanyang stream kung maaari ba muna nilang subukang mandukot ng mga gamit upang magsilbing pampainit sa kanyang unang misyon sa paglalaro.